Sa mundong puno ng ingay, kung saan lahat gustong marinig, may iilan lang na piniling manahimik. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil alam nilang ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailangang isigaw. Sila yung mga kalmadong presensya sa gitna ng kaguluhan. Yung hindi nagsasalita pero nararamdaman mong may lalim, tahimik pero mapanganib, mabagal kumilos pero siguradong tama ang bawat hakbang. Ito ang mundo ng mga sigma, mga lalaking piniling lumakad sa sarili nilang landas, malayo sa validation, malayo sa spotlight, pero malapit sa katotohanan ng sarili nila. Hindi sila mga hari sa trono, hindi rin mga tagasunod sa pila. Sila ang mga aninong tahimik na bumabago ng laro. 1. Kapag tumahimik ang isang lalaki, hindi ibig sabihin wala siyang sagot. Minsan, doon nagsisimula ang pinakamalakas na statement na hindi kailangang bigkasin. Maraming tao ang hindi marunong magbasa ng katahimikan. Kapag kalmado ka, akala nila weak ka. Kapag hindi ka nag-react, akala nila wala kang pakialam. Pero ang totoo, sa likod ng bawat tahimik na tingin, may isip na nagko-compute, nag-a-analyze at nagde-decide kung kailan tama ang oras para gumalaw. Ganun ang sigma. Hindi siya nakikipagkompetensya sa ingay ng mundo, habang ang iba ay nagmamadaling magpaliwanag, magdepensa at magpakitang gilas, siya nananatiling tahimik, kalmado at alerto. Ang silence niya hindi dahil sa takot. Ito ay dahil tapos na siyang makipag-debate sa mga bagay na hindi na kailangang patunayan. Habang abala ang karamihan sa pagsasalita, abala siya sa pagmamasid. Binabasa niya ang mga pattern, kilos, at intensyon ng mga tao sa paligid niya. Hindi mo siya makikita na nagmamadali para ipaliwanag ang sarili. Hindi siya nag-e-explain ng sobra para lang mapansin. Dahil alam niya, the louder you speak, the more information you give away. Pero sa katahimikan, you gather everything. Kaya delikado ang mga lalaking tahimik, hindi dahil unpredictable sila sa galit, kundi dahil predictable sila sa disiplina. Hindi sila sumasabog, nag-e-execute sila, eksakto, tama sa timing at walang babala. Habang iniisip ng iba na chill lang siya, sa loob niya may cold calculation na nangyayari. Bawat segundo ng silence, data gathering. Bawat mahinahong reaksyon, observation. At kapag dumating na sa punto na kailangan niyang kumilos, tapos na ang laro para sa lahat ng nag-underestimate sa kanya, hindi siya nananakot, hindi siya nagbababala, pero kapag tahimik na siya, iyon na ang senyales na nagdesisyon na siya. At kapag nagdesisyon na ang isang sigma, walang makakapigil sa susunod na mangyayari. Hindi siya ang lalaking naghahabol ng pansin, siya yung lalaking habang lahat ay nag-aaway para marinig, nakaupo lang sa sulok, tahimik, pero laging 5 hakbang sa unahan. Sa katahimikan niya, may plano. O sa oras na kumilos siya, doon mo maiintindihan kung bakit ang silence para sa kanya hindi kahinaan, kundi strategy. 2. Hindi lahat ng tahimik ay walang ginagawa. Minsan, habang nagsasalita ang iba, nag-iipon ka ng bala. Ang isang sigma, mas pinipiling makinig kaysa magsalita. Habang ang karamihan ay nag-aaksaya ng salita para lang marinig, siya nakikinig para maintindihan. Pinapakinggan niya hindi lang ang mga salita, kundi pati ang mga pagitan ng mga ito, yung mga hindi sinasabi pero totoo. Habang kausap ka niya, binabasa niya ang tono, galaw ng mata at bawat pause sa sentence mo. Hindi para husgahan, kundi para maintindihan kung saan ka talaga nanggagaling. Kaya madalas, hindi mo alam, habang busy ka magpaliwanag, naiintindihan ka na niya ng buo. Ang mga sigma hindi nagmamadali mag-react bago pa man nila sabihin ang kahit ano. Pinag-aaralan na nila ang sitwasyon kasi alam nila, once you react emotionally, nawawala ang control mo. Ang silence ang nagbibigay ng edge sa kanila. It buys time. And time reveals everything. Habang ang iba ay madaling mapikon, siya kalmado. Hindi dahil manhid, kundi dahil sanay siyang magpigil. Habang sumasabog ang emosyon ng iba, siya nakatingin lang. Nag-a-analyze ng pattern. Sino ang totoo? Sino ang nagpe-perform?
Sino ang nagtatago ng insecurity? Kapag nagsasalita ka, nagbibigay ka ng impormasyon. Pero kapag nakikinig ka, kinokolekta mo ito. At yan ang dahilan kung bakit laging 3 hakbang sa unahan ang isang sigma. Tahimik siyang nagmamasid habang ang iba unti-unting nilalantad ang sarili nila. Hindi niya kailangang patunayan na tama siya. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang bawat desisyon niya dahil sa mundo kung saan lahat gustong marinig, siya yung nananalo sa pakikinig. Kaya kung napapansin mong hindi agad sumasagot ang isang sigma, huwag mong isipin na mahina siya. Ang totoo, nagko-compute na siya ng pinakamatalinong tugon, hindi para manalo sa argumento, kundi para manalo sa buong laro. 3. Tahimik, disiplinado, delikado, dahil ang taong marunong manahimik, madalas yun ang may hawak ng direksyon. Ang silence, hindi lang attitude, disiplina yan. Hindi lahat ng kayang manahimik ay marunong gumamit ng katahimikan bilang sandata. Pero ang sigma, alam niya kung kailan siya gagalaw at kailan siya hihinto. Habang ang iba ay alipin ng emosyon, siya naman ay master ng control. Hindi siya agad nagpapaapekto sa mga insulto, sa ingay o sa pangungutya. Kasi alam niya, the moment you react impulsively, nawawala ang respeto mo sa sarili. Disiplina ang nagtutulak sa kanya para huwag habulin ang validation. Habang ang karamihan ay naghahanap ng likes, recognition at applause, siya content na sa progress na walang nakakapansin. Tahimik lang siyang gumagalaw, nagpo-focus sa mission, hindi sa opinyon. Ang disiplina rin ng katahimikan ang nagpoprotekta sa kanya. Hindi niya inilalabas lahat ng plano dahil alam niyang hindi lahat ay dapat makaalam. Bawat galaw niya ay calculated, hindi para magpasikat, kundi para magtagumpay ng hindi napapansin. At sa likod ng kanyang kalmado may matinding tapang. Tapang na hindi nakikita sa sigaw, kundi sa pagpipigil. Kasi ang pinakamahirap labanan ay yung taong kaya kang harapin nang walang galit sa mukha, pero alam mong kaya kang durugin kung gugustuhin niya. Ang disiplina ng katahimikan, yan ang sikreto ng sigma. Hindi siya sumasabay sa kaguluhan ng mundo kasi alam niya, ang tunay na lakas hindi nasusukat sa dami ng salita kundi sa tibay ng loob na manatiling tahimik habang ang iba ay nagkakagulo. 4. Minsan, kailangan mong mawala para mahanap mo ulit ang sarili mo. Ang sigma, marunong mag-detach. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niyang hindi lahat ng laban ay dapat salihan. He walks away not out of weakness but out of wisdom. Kasi sa totoo lang, hindi mo kailangang laging manatili para mapatunayan ang halaga mo. Kapag naramdaman ng sigma na unti-unti siyang nawawala sa sarili, marunong siyang umatras. Hindi para tumakas, kundi para mag-reset. Habang ang iba ay hinahabol ang validation ng mundo, siya naman ay hinahabol ang kapayapaan ng loob. Kasi alam niyang walang halaga ang respeto ng iba kung wala kang respeto sa sarili. Ang detachment para sa kanya ay hindi coldness, it's clarity. Alam niyang kapag sobrang attached ka sa opinyon, sa tao o sa emosyon, nawawala ka sa center mo. Kaya kapag kailangan niyang lumayo, ginagawa niya ito ng walang drama, tahimik lang pero totoo. At dahil dito, natututo rin siyang rumespeto. Kasi ang tunay na respeto nagsisimula sa kakayahang hindi kontrolin ang iba. Hindi niya pinipilit ang sino man na manatili o maniwala o magbago. Kung gusto mong umalis, go ahead. Kung gusto mong manatili, welcome ka. Pero alin man doon, hindi niya hinahayaan na masira ang kanyang kapayapaan. Ang detachment ng sigma ay parang armor, invisible pero matibay. Hindi mo siya basta-basta matitinag kasi hindi niya pinapaubaya sa iba ang emosyon niya. At yan ang dahilan kung bakit kahit magulo ang mundo, nananatili siyang kalmado, tahimik pero buo, malayo pero malinaw. 5. Hindi lahat ng pagbagsak ay katapusan. Minsan, yun ang simula ng mas tahimik, mas matatag na version mo. Kapag bumagsak ang iba, naghahanap sila ng audience. Pero ang sigma, nagtatago siya, hindi para itago ang kahinaan, kundi para pagandahin ang comeback.
Hindi niya kailangang ipagsigawan ang sakit kasi alam niyang ang tunay na pagbangon hindi kailangan ng palakpak. Sa katahimikan niya, doon niya binubuo ang sarili. Habang abala ang mundo sa mga kwento ng iba, siya naman ay gumagawa ng sariling kwento. Sa dilim, sa likod ng ingay, sa lugar kung saan walang distractions. Hindi mo siya makikita sa spotlight, pero ramdam mo ang presensya niya kapag handa na siyang bumalik. Ang rebuilding sa shadows ay hindi madaling proseso. Dahil sa dilim, maririnig mo lahat ng boses ng duda, takot at pangamba. Pero doon din niya natutunan kung gaano siya kalakas. Kasi kung kaya mong buuin ang sarili mo nang walang sumusuporta, wala nang pwedeng sumira sa'yo kahit sino. Habang ang iba ay umaasa sa motivation, siya nakadepende sa disiplina. Habang ang iba ay naghihintay ng tamang timing, siya gumagalaw kahit walang nakatingin. Kasi alam niya, hindi mo kailangan ng spotlight para magningning. Kailangan mo lang ng focus. At kapag lumabas na siya mula sa anino, hindi mo na siya makikilala. Tahimik pa rin, pero mas matatag. Mapayapa pa rin, pero mas matalim. Hindi na niya kailangang ipaliwanag kung anong pinagdaanan niya dahil ang katahimikan niya sapat ng patunay ng pagbabago. Tahimik lang siya sa umpisa. Hindi mo siya mapapansin kasi hindi naman siya naghahangad ng spotlight. Pero habang tumatagal, mapapansin mong siya yung hindi kailangang magsalita para maramdaman mong may kapangyarihan siya. Yung uri ng tao na hindi kailangang ipagmalaki ang sarili kasi alam niyang sapat na ang resulta, tahimik, disiplinado, malalim. At kahit hindi mo siya maintindihan, mararamdaman mong iba siya. Ang Sigma mindset ay hindi tungkol sa pagiging superior. Ito ay tungkol sa pagiging buo. Ito yung kakayahang tumahimik sa gitna ng ingay, tumindig sa gitna ng gulo, at bumangon kahit walang nakatingin. Kasi sa dulo, hindi mo kailangang ipaliwanag kung sino ka. Ang kailangan mo lang, patunayan sa sarili mo na kaya mong manahimik, kumilos, at magtagumpay. Final tagline: be the storm behind the calm, the silence that commands respect. You're not meant to be understood, you're meant to be remembered.